Magandang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay inihanda bilang diskusyon para sa pagsukat ng pambansang kita at produkto. Para sa ating third quarter checklist, natapos na nating sagutan ang tanong na paano ba gumagana ang ekonomiya sa pangkalahatan. Naunawaan na natin na kailangan ang limang sektor ng ekonomiya upang gumana ang ekonomiya ng ating bansa. Sa pagkakataong ito, sasagutan naman natin ang tanong na paano ba natin masasabi na mayaman ang isang bansa? Ano ba ang sukatan ng pagiging mayaman ng isang bansa? Meron tayong dalawang paraan ng pagsukat ng paglago ng ekonomiya. Ito daw yung sukatan natin upang masabi na mayaman ang isang bansa. Una, may tinatawag tayong pambansang kita o gross national income. Pangalawa, may tinatawag tayong pambansang produkto o gross domestic product. Kapag sinabing GNI, ito ay tinatawag ding GNP o gross national product. Ito ay nangangahulugang kabuuang halaga ng produkto na ginawa ng mga mamamayan ng isang bansa sa loob at labas ng teritoryo nito. So basically, kung ikaw ay OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, kasama pa rin ang kita mo sa pagsukat ng GNI ng Pilipinas. Kaya nga tinatagurian natin na bayani yung mga OFW natin. Dahil kapag mas malaki ang kita nila, mas malaki ang ambag nila sa paglago ng ekonomiya dahil kasama ito sa pagsukat ng GNI o GNP na basihan ng paglago ng ekonomiya natin. Kaya ang GNI o GNP ay pagsukat ng kita ng lahat ng gawa ng mga Pilipino. Nasa loob o labas ka man ng teritoryo ng sarili mong bansa, kasama ang kita mo sa pagsukat ng pambansang kita. Kapag sinabi namang pambansang produkto o GDP, ito naman yung kabuang halaga ng kinita ng lokal na mamamayan at dayuhan na may negosyo o nagtatrabaho sa loob ng bansa. So dito, sinusukat naman natin lahat ng gawa dito sa Pilipinas. Dayuhan ka man o Pilipino, basta't kumikita ka sa loob ng bansa, kasama ang kita mo sa pagsukat ng GDP. So, ang dalawang ito, ang GNI at GDP, ay sukatan ng paglago ng ekonomiya ng lahat ng bansa. So, hindi lang ng Pilipinas. Kaya kapag mas mataasa ang GNI o GDP ng isang bansa, mas masasabing mayaman ito. So, ano naman ang pinagkapareho ng GNI at GDP? So pareho sila ng sinasaklaw na panahon. So sinusukat kada quarter o kada isang taon ang GNI at GDP ng isang bansa. Pareho din itong tumutukoy sa salapi ng bansa kaya nga sinasabi natin na ito ang sukatan ng pagiging mayaman. So ano namang pakialam natin sa GNI at GDP? Ano bang halaga niyan sa isang bansa? Bakit mahalagang sukatin ang GNI at GDP ng isang bansa? So according kay McConnell at Brew noong 1999, may apat na dahilan kung bakit natin sinusukat ang kita at produksyon ng isang bansa. Una, nagbibigay ito ng direksyon. Ano ba yung tinatahak na ekonomiya ng isang bansa? Umuunlad pa ba ang Pilipinas? Kapag sinukat natin ng GNI at GDP, nalalaman natin ang direksyon ng ekonomiya natin. Pangalawa, ginagabayan tayo nito upang makapagplano tayo ng mga patakaran sa mga susunod na quarter o sa mga susunod na taon. Pangatlo, nabibigyan tayo o nasusukat natin ang economic health ng ating ekonomiya at nagiging batayan ito ng pagiging mayaman ng isang bansa tulad na nabanggit natin kanina. Magbigay tayo ng halimbawa. Ang graph na ito ay GNI ng Pilipinas mula 2020 to 2024. Nakita ninyo, yearly sinusukat ang GNI at GDP natin, tulad na nabanggit kanina.
Mula sa nasukat natin na GNI at GDP, nabigyan tayo ng direksyon nito na patuloy na lumalago ang ekonomiya natin sa mga taon na ito. Nagabayan din tayo nito noong 2020 kung anong patakaran ang maaari nating ipatupad upang makabalik tayo sa positibong GNI mula dito sa negative 10.5 natin noong quarter 1. Naunawaan din natin na naghihirap ang ekonomiya at may sakit yung ekonomiya natin noong 2020 dahil sa pandemya. Mamaya malalaman natin ang sektor na ekonomiya na may pangunahing gampanin sa pagpapalago na ekonomiya ng Pilipinas noong pandemya kahit bagsak ang sektor ng negosyo, consumer at panlabas na sektor. Ganito kahalaga ang pagsukat ng GNI at GDP natin. Nagagabayan tayo nito taon-taon at kada quarter. Ngayon, ano ba yung mga sinasama sa pagsukat ng pambansang kita at produkto natin? So sa pagitan ng t-shirt at ng sinulid, sinasama natin ito t-shirt, yung kita natin sa paggawa ng t-shirt. Dahil ito yung mga tinatawag natin na mga final goods o yung mga produkto na hindi na kailangang iproseso pa upang lumikha ng panibagong produkto. Kasi kasama na dito sa paggawa natin ng t-shirt, yung gastos natin sa sinulit. Kaya yung paggawa ng tapos na produkto o final goods, yun lang ang sinasama natin sa pagsukat ng GNI at GDP. Hindi na natin sinasama ito mga intermediate goods sa tinatawag natin sa pagitan ng ukay at yung mga damit sa SM stores, sinasama natin itong mga damit sa stores sa pagsukat ng GNI at GDP dahil sila yung mga brand new products. Tulad na nabanggit natin kanina, yearly sinusukat o taon-taon sinusukat ang GNI at GDP. So yung mga produkto na ginawa lang sa kasalukuyan, sa kasalukuyang taon, na binili man o hindi, yung sinusukat natin sa GNI at GDP. So yung mga produkto last year, hindi na natin pwedeng isama sa pagsukat ng GNI at GDP sa taon na ito. Yun yung mga tinatawag natin na second-hand products. So dahil halimbawa, pag pumasok tayo sa ukay, may mga damit dyan na ginawa pa, for example, year 2020. Then ngayon mo lang bibilhin. So, hindi natin pwedeng sabihin na isasama natin siya sa GNI at GDP ngayong taon kasi binili mo siya ngayon. Hindi siya pwede. Dahil noong 2020, sinama na siya sa pagsukat ng GNI at GDP dahil brand new siya. Brand new product siya noong 2020. So, iniiwasan natin dito yung double counting. Hindi natin pwedeng lokohin yung sarili natin, di ba? Sinukat mo na siya last year, then susukatin mo ulit siya this year dahil ngayon lang siya nabili, hindi siya pwede. So, brand new products lang ang sinasama sa pagsukat ng GNI at GDP natin. Sunod, sinasama natin sa pagsukat ng GNI at GDP itong mga rehistradong negosyo o yung mga nagbabayad ng buwis, di ba? Binibini bakit? Kasi nga, registered businesses sila, nasusukat o nalalaman natin kung magkano ang kita nila. Unlike dito mga underground economy, hindi sila rehistrado, wala silang pahintulot mula sa pamahalaan. Ano yung mga example ng underground economy? Yung mga nagtitinda sa bangketa, yung mga sari-sari store na hindi rehistrado sa munisipyo ng isang lokal na pamahalaan, kabilang sila sa underground economy. Ginusto ba ng pamahalaan na hindi isama itong mga underground economy sa GNI at GDP natin? Definitely no. Sadyang hindi lang nila alam kung magkano ang kita ng mga ito at nabilang sila sa underground economy, kaya hindi sila masama dito sa GNI at GDP natin. Imagine gaano kadami at gaano kalaki ang underground economy sa Pilipinas at gaano kalaki ang kita na hindi nasasama sa pag-compute ng GNI at GDP natin. So malaking kawalan ito sa pambansang kita at produkto natin. Kaya mahalagang rehistrado ang negosyo natin para masabing may ambag tayo sa ekonomiya ng ating bansa.
Sunod, itong dalawang ito, hindi sila sinasama sa pagsukat ng GNI at GDP. Una, ito may walis, yan yung mga non-market activities. Halimbawa, inutusan ka ng magulang mo na magwalis sa loob ng bahay. Definitely, hindi naman malalaman ng pamahalaan na nagsipag ka, di ba? Or kumita ka ng 20 pesos dahil binigyan ka ng magulang mo kapalit ng pagsisipag mo sa loob ng bahay. So, non-market activities is also not part of our GNI and GDP. Even this transfer payment, yung mga transaction, yung paglipat mo ng GCash payment mo to another GCash, ay hindi rin ito kasama. Yung transaction tulad ng pensyon, yung donations mo, even your scholarship is not part of our GNI and GDP. So, mahalagang maunawaan ng mga ito dahil iniiwasan natin yung double counting. Dahil sinusukat, tayo lang din yung sumusukat ng GNI at GDP natin. Hindi natin pwedeng lokohin yung sarili natin. Na hindi natin pwedeng sabihin mataas ang GNI at GDP natin dahil dinoble natin yung pagbilang ng mga pinoproduce natin na produkto o ng mga kita natin. Niloloko lang natin yung sarili natin kapag ginawa natin ito. Parang kiniklaim natin na mayaman ng Pilipinas kahit in reality ay hindi naman. So ito yung boundary ng mga sinusukat natin sa pagsukat natin ng GNI at ang GDP natin. Ngayon, paano naman natin? Paano ba kino-compute itong GNI at GDP? Ito yung question natin, pangunahing tanong natin sa lesson o diskusyon na ito. So, naunawaan natin ang GNI at GDP ang paraan ng paglago na ekonomiya ng isang bansa. Ito yung sinusukat ng lahat ng bansa upang masabing mayaman sila. So, paano naman ito kino-compute? We have two ways para compute ng GNI at GDP natin. Meron tayong tinatawag na final expenditure approach. So, sa final expenditure approach, from the word itself, expenditure, so, sinusukat natin yung gastos o pinaggagamitan na kita ng pambansang ekonomiya. So, mas malaki ang gastos ng isang ekonomiya, mas mataas ang GNI at GDP ng isang bansa. So, anong formula natin dito? So, una ay ang letter C. Ito yung personal consumption ng mga mamamayan ng isang bansa. So, lahat ng gastos ay kabilang dito sa pagsukat ng final expenditure approach. So, mas magastos ang mamamayan, mas mataas ang GNI at GDP na makukuha natin. Pangalawa, letter I, ang investment. So, lahat ng paggugol o paggastos ng negosyo ay kabilang dito sa pagsukat ng final expenditure. I-add lang natin ito sa letter G o yung government consumption. So, ito yung sinasabi natin kanina, people, na noong panahon ng pandemya sa Pilipinas, patay itong personal consumption at investment natin. So, sino yung gumugugol? Sino yung gumagastos ng pandemic? Yung government natin. Kaya nabalitaan ninyo, puro ayuda ang ibinibigay sa atin ng government. Labas siya ng labas ng pera. Gastos siya ng gastos. Ano pa? Noong panahon ng pandemya, sa ilalim ng ating dating Pangulo, Rodrigo Duterte, sinimulan niya yung Build, Build, Build project. Gumastos ulit siya ng malaking pera para sa proyektong ito. Kung ano-ano estruktura ng pamahalaan o pampublikong estruktura ang pinagawa niya noong panahon ng pandemya. Kasi walang gustong gumastos ng panahon na yun, di ba? Kaya nagpamudmod ng pera ang pamahalaan upang gumastos ang tao, upang mag-invest ang negosyo, at upang tumaas ang GNI at GDP natin sa ilalim ng final expenditure approach. So, mas magastos ang isang ekonomiya o isang bansa, mas mataas ang makukuha nila na GNI at GDP according sa final expenditure approach. Kasi gastos ang sinusukat natin dito. I-add natin ito sa net export natin. Paano makukuha ang net export? Anong formula ng net export? Export minus import. So, saan ba tayo mas kumikita? Base sa nakaraang aralin natin, sa panlabas sa sektor, sa pag-export natin ng produkto. Dahil kapag nag-export tayo ng produkto, nagbebenta tayo ng produkto. So, mas mataas ang export kaysa sa import, mas mataas ang net export natin, mas mataas ang may add natin dito sa final expenditure approach.
Pagkatapos, i-add lang natin ito sa SD o yung statistical discrepancy natin. So ito yung kulang o labis na pagkukwenta ng mga ekonomista dito sa final expenditure approach. So kapag ginad nito lahat, yan, diyan natin makukuha ang GDP natin. So, paano naman makukuha ang GNI? GDP, i-add lang natin sa NFIFA. Yung NFIFA, ito yung kita natin o yung gastos natin galing sa ibang bansa. So, yung mga OFW natin, dito napapasok yan. So, kapag in-add natin ang NFIFA sa GDP, dyan napapasok ang GNI natin. So, mas malaki ang GNI, binibini? Of course, kasi sinasama na natin dito nga yung kita natin o kita ng mamamayan natin sa labas ng bansa. So, ganyan lang kadali ang pagsukat ng final expenditure approach. So, ano yung halimbawa nito, binibini? So, ganito yung makikita ninyo kapag pumunta kayo sa Philippine Statistics Authority or sa PSA. Dahil PSA ang may data ng ating bansa, sila din yung sumusukat sa GNI at GDP natin. So, ito yung GNI ng Pilipinas at current prices noong 2022 hanggang 2024. So, pareho lang yan doon sa pinakita ko. So, itong household final consumption, ito yung personal consumption natin. Government final consumption, yun yung government consumption. Ito yung investment natin, inisa-isa lang niya. Then, ito yung total. Export, import, statistical discrepancy, GDP and FIFA at GNI natin. So, ganyan kalaki ang GNI o yung kinocompute na datos ng PSA. So, hindi biro ang pagkukompute, di ba? So, pagdating sa exam natin, ganito naman ang makikita ninyo. So, pareho pa rin, GNI at GDP of the Philippines by expenditure approach. So, inisa-isa lang din natin yan. So, para mas madalian tayo, lalagyan na natin nito. So, para kapag nilagyan natin ng formula sa exam, ay madali ninyong makikita ang hinahanap natin. So, pwede ninyong computein on your own. Pwedeng i-pause ang video na ito upang makompute ang net export, GDP, GNI ng Pilipinas noong 2022, 2023, at 2024. So, kailangan ninyong magsimula dito sa net export. Hindi natin nilagay ang net export, nilagay na natin ang mismong formula, export minus import. Hanapin ang export, number 4. Hanapin ang import, number 5. So, 4,531,017 pesos minus 17,349,102. Kapag may minus yun, makukuha natin ang net export ng 2022 at ito ay negative 2,818,085 pesos. So, anong ibig sabihin nito? Dahil nag-negative ang net export natin, ibig sabihin, mas malaki ang import natin, hindi tayo kumita sa panlabas na sektor. Nag-negative pa tayo, di ba? So, ngayon, kunin naman natin ang GDP natin. Paano natin makukuha ang GDP? According sa formula, i-add lang natin C plus G plus I plus itong net export. Pero dahil negative siya, i-minus natin ito plus the statistical discrepancy. At ang makukuha natin ay 15,576,847. Ngayon, kunin naman natin itong GNI. Paano makukuha ang GNI? Itong 15 million o ang GDP natin, i-add lang natin dito sa NFIFA na 877,893 pesos. So, yan yung kita ng OFW o yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa no, namamamayan ng Pilipinas noong 2022. So, ang GNI o kabuuang pambansang kita ng Pilipinas noong 2022 ay umabot ng 16,454,740. So, kung titignan ninyo, gamit ang table na ito, mukha siyang madali, di ba? Pero in reality, mahirap siyang kuhanin. Nahihirapan ng ekonomista kasi nga, personal consumption pa lang, gastos pa lang ng bawat Pilipino, kailangan mong sukatin, government consumption, investment, mahirap hagilapin. I'm sorry, itong mga datos na ito. Then, kung gagamitin natin ang formula na ito, madadalian na tayo. So, ganun din ang gagawin natin dito sa 2023 to 2024. Gamitin lang natin ang formula upang makuha ang mga datos na ito.
Tandaan lang kapag negative ang numero o ang datos na nakuha, ima-minus na siya. Kahit ang statistical discrepancy, dahil negative ito, ima-minus na siya at hindi ipa-plus. Para sa pangalawang paraan ng pagsukat ng GNI at GDP, may tinatawag tayo industrial origin approach. Itong industrial origin approach, sinusukat naman natin ang produksyon ng mga pangunahing sektor ng bansa, particularly ang agrikultura, industriya, at serbisyo. So, madali lang ang formula natin dito dahil tatlong sektor lang ang pinagbabasihan natin. So, i-add lang natin ang kita natin sa agrikultura, kita natin sa industriya, at kita natin sa serbisyo. Ito na ang bubuo sa GDP natin. I-add lang din natin ang GDP plus NFIFA o kita natin mula sa ibang bansa, doon natin makukuha ang GNI. So, ang nakuha natin o nasukat natin sa pamamagitan ng industrial origin approach ay equal lang doon sa nasukat natin sa final expenditure approach. Pareho lang ang makukuha natin o dapat pareho lang ang makuha sa GNI at GDP sa industrial origin approach at final expenditure approach in reality. So ang PSA dapat pareho ang makuha nila. Kaya lumalaki ang statistical discrepancy eh. Dahil kapag hindi pareho ang nakuha nila sa dalawang approach na ito, doon sila nagbabawas at nagdadagdag sa SD o statistical discrepancy natin. So ito ay halimbawa ng GNI at GDP natin sa pamamagitan ng industrial origin approach. Hindi pareho ang datos na ito doon sa datos natin kanina kasi constant prices ang nandito sa ating datos. Kanina current prices. So magkaiba rin ito. So according sa PSA, ito ang GNI at GDP ng Pilipinas accordingly noong 2022 hanggang 2024. So, nandito ang kita natin sa agrikultura, industriya, serbisyo, nandito rin ang GNI and FIFA at GDP natin. So, ganito naman ang makikita natin sa exam. So, by industry origin approach o industrial origin approach, i-add lang natin ang agrikultura, industriya at serbisyo para makuha ang GDP. So, 1,258,240 pesos plus 4,215,289 pesos plus 8,896,174 pesos equals to 14,369,703 pesos na GDP ng Pilipinas noong 2022 ayon sa industriya nito. Plus the NTFA, 74,177 pesos. Ito ay bubuo sa GNI ng Pilipinas na 14,443,880 pesos. Again, iba ito doon sa datos na nakuha natin kanina kasi nga dahil sa constant prices doon versus the current prices na ginamit ng PSA doon sa final expenditure approach. So, by 2023 to 2024, kuhanin din ninyo ang GNI at GDP natin upang masanay tayo. Okay, madali lang naman ito. At ito ang mga datos na makukuha ninyo. So, ngayon, sa inyong palagay, people, may limitasyon ba ang pagsukat ng pambansang kita o national income ng isang bansa? Nasusukat ba talaga ito sa kabuuan? This is the question na iiwan ko sa bawat isa sa inyo. Dahil remember, meron tayong underground economy. Maraming hindi kasama sa pagsukat ng pambansang kita at pambansang produkto natin. Nasusukat ba talaga natin ang yaman ng ating bansa o hindi? Ito ba talaga ang dapat nasukatan ng yaman ng lahat ng bansa sa daigdig o hindi? Karapat dapat ba nasukatin ang GNI at GDP natin sa pamamagitan ng final expenditure approach at industrial origin approach? Ito ba ang tamang sukatan ng kayamanan ng bawat bansa? Ano ang sa palagay ninyo? So, dalawa lamang iyon sa paraan ng pagsukat ng GNI at GDP. Maraming paraan na ibinigay sa ating aklat. Pwede nyo rin itong basahin. So,
So dito nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa pagsukat ng pambansang produkto at pambansang kita ng isang bansa. Kung may tanong at paglilinaw, mag-email lamang o mag-comment sa ating Google Classroom. Maraming salamat.